100 bahay umano ng pinagsususpetsahang drug user o pusher ang kota nilang katukin kada araw. May reward din umanong natatanggap kung may namamatay na nasa drug watch list. Pero sabi ni Esperido, may mga umabuso. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte, nag-take advantage because of greed, opposition, and money. Kaya maski sino na lang ang trabaho in as long as nasa watch list ka, Your Honors. Tanong ng isang kongresista, saan galing ang pondo para sa reward? Nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga POGO, galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Meron din dito nakasulat na intelligence. Sino ba nagpapatakbo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos pa ba o iba na? Paano nyo naman po Puro truck lang. galing din po sa intelligence? Hinahanap ang Pogo, hinahanap ang Dragon War, Mostly na War, hinahanap yung na lahat hinahanap nila kay Duterte para hindi makatakbo si Sara ng mga sa darating na eleksyon ng presidential. Puta mga ista ng putrakla. Yan ang away na malaki ngayon, ang Marcos at ang Duterte. Ayos. Pumayag ang Marcos sa pag-awayin sila. Naniwala si Marcos. Napaano si Marcos, si BBM? Napaikot na kung sino man yung advisor niya o nag-ano sa kanya. Gago. Ang ganda-ganda ng samahan nila eh. Ngayon wala. Ayan ang linaw-linaw oh. Ang purpose, sirain ang relasyon nila. Para nga naman hindi masabi ni Sara yung dapat gawin ni BBM. Tapos, sirain ang mga Duterte. Anak ng gawain ng dilawan yan. Talaga to si BBM. Ayoko sanang mag-comment eh. Matagal na ako nananahimik. Kaya lang, nakakabwisit eh. Talaga to. Nasira pagka Marcos ni BBM. Wala. Kahit yata, pabaliktad na ako yata eh. Kaya pala, matagal na ako napapasan eh. Kaya pala nag-resign si BP Sara. Nag-resign yung 5 magagaling na senador sa kanya. Tinatawag na parliamentary courtesy, ito ng mga yung mga senador, sila ay co-equal parang Reset! pareho silang bahagi ng Kongreso. Mga dilawan kasi kinuha nila eh. Ako nga naman Ang sabi mo ay kasi naman ng pahayag ng kanyang panig itong si Senador Bato de la Rosa sa media kaugnay ng mga parang at iligasyon ipinapataw sa kanya na lumabas dito sa investigation ng House One Committee. Inaano din, in-interrogate Tapos ang pagka-process namin kay sa Senado. Lieutenant Colonel Regarding to sa budget. Bayo lang ako nanood ng balita. Nakakabwisit pa. Ng House One Committee Arantado ang mga tao to. na mga Kahit anong gawin nyo, maganda ginawa ni Duterte. na pwede mag-corroborate dito sa testimony o ni Esperido. Kahit sa ang angulo nyo tingnan. Maganda ang ginawa ni Duterte. Justice at si Senator Risa Ontiveros sa ilang nila kung paano sila nakaalis ng Pilipinas ni dating Mayor Alice Go at sa papel niya sa mga negosyo ng siniwak na alkalde. Nagpapatrol, Victoria Tula. Set. Hindi naniniwala si Department of Justice Secretary Jesus Christine Remulla sa kwento ni Sheila Go. Buhay pa si Remulla, paya. Paalis ng Pilipinas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at kanyang kapatid na si Wesley noong Hulyo. Si Sheila ay isang Chinese na unang pinaniwala ang kapatid ng sinibak na alkalde. Ang totoong pangalan ni Sheila, Zhang Mier. Sa Senate hearing nitong Martes, sinabi niyang sumakay sila ng mga bangka para makarating ng Malaysia. Pero si Remulla may pagdududa. Hindi ako naniniwala si Alice Go Ang payat ni Remulla, after nung nagkasakit. para makarating sa Sabah. Kasi sanay na lang siya na maganda yun. Di ba? Hindi kaya. Fishing boat pa. 3 araw sa fishing boat. Saan siya matutulog doon? Baka nag-aeroplano yan hanggang kung saan sila
sabi ko nga, sa Buanga, Tawi-Tawi o kaya Sulu, Maaari rin umanong lumabas mula sa timog ng Palawan ang grupo Higo. kasi tawid na yun, tawid dagat yun, papunta lang Sipatan. Yan ang mga exit ano natin eh, Sambuanga, Tawi-Tawi. Mahirap talagang loob ko. Tingin ni Remulla, posibleng nais iligaw ni Sheila ang investigasyon. Hindi umano siya maaaring maging state witness. Hindi siya rin nakapag-witness so far. Kailangan talaga patunayan na kailangan yung kanyang testimonya upang mangyari ang lahat. Ayon kay Remulla, hindi pa nakakarating sa kanila ang impormasyong natanggap ni Senador Risa Ontiveros na nagbayad ng 200 million pesos sinago para makatakas. Gayunman, sinabi ng kalihim na posible ngang gumastos sinago dahil mabilis Daming na pera ni nakaalis Mayor. at hindi napansin. Maski si Ontiveros, hindi rin lubusang naniniwala sa mga pahayag ni Sheila dahil may mga natukoy umano silang kasinungalingan at posibleng may itinatago pa ito. Mahirap din ani ang paniwalaan na hindi alam ni Sheila ang mga pinirmahang dokumento na may kaugnayan sa negosyo ng pamilya Go. Sinampahan na ng DOJ ng kasong disobedience to summons si Sheila Go dahil sa hindi niya pagharap sa Senado noon kahit pa isang ina. Inireklamo rin siya ng paglabag sa Republic Act 11983 dahil sa paggamit ng pekeng Philippine passport. Ang umano'y girlfriend ni Wesley na si Cassandra O. Sinampahan din ng disobedience to summons at obstruction of justice for Ay, shit! Rodel! Nakasaksak mo yata yung manok! Yung manok! Shit! Nakalimutan ko! Baka matuyo! Putrakla, napakabobo ko talaga. Pakicheck! Plus, pakibaba yung manok! Shit! Napakatara ko. Kakainin ko lang to. How can you terminate it when there are duo hasn't been found? Hanggang ngayon, galit pa rin sa Manuel dahil patuloy pa rin active yung community hearing kaugnay sa mga. Inaasahan naman ni Escudero na may magkakaindi ng reklamo laban kay Attorney Elmer Galicia ang nagnotaryo ng counter-affidavit ni Go. Nakatulad sa kanyang draft before me personally appeal. Ito talaga hindi nakatulad. Yan, ang matalino si Francis. Susunod na pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice para malaman kung paano nakatakas Senate President. si Mayor Go. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Alang ya, ngayon lang ako nanood, oh. I'm so disappointed dito kay BBM. Ano nangyari? Sayang yung closeness nila. Kung totoong ginamit lang nila si Sara at ang Duterte. Mula sa Santo Domingo, si Ara Perez. Ngayon, hinaharas nila, binabalik nila yung issue ni ibinabalik yung issue ng ng war on drugs, na pogo, lahat para may makitang butas, para hindi makatakbo. Yun lang ang logic nun para hindi makatakbo ng presidential si Sara sa susunod na election. Sino gusto niyo tumakbo? Dress kayo. Wala na kayo magboto ng kahit sino pang mga yan. Visit tong Marcos na to. Dati hangang-hanga ng mga tao, lalo ako. Hindi ko talaga susukuan si Apo Lakay at si Madam Imelda Marcos. Pero kung ganyan ang ginagawa ni BBM, na pati yung Kingdom of asa na ba yun? Gusto ko yung kay OJC na ginagawa nilang illegal. Illegal yung ginagawa ng mga hayop na yun. Putres, may warrant o pares, hanggang warrant lang yan. That is good for 24 hours. Hindi 10 days. 10 days na yata sila doon. Visit. Oh, nasaan yung remote? Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson. Nanteteng naman. Pinahanapan nyo kaya si Duterte ng problema. Yan, ano natin yung kay OJC. Illegal yun. Destroying the private property. Hindi lang private property, pati private yes yan. Napakaraming violation. Wala namang search warrant. Pero pinaghahagilap. Bawal yung punta. At ang warrant, pag sigurado ka nandun, puntahan mo, pasukin mo. Pero pag wala, pwede ka i-demanda. Putra sa anong walang violation, tapos sirain mo yung property ng Bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Enteng.
Mamaya na yung bagyo. Na-high blood ako dito. Visit ko sa ginagawa ng mga to. Na-high blood ako! Nahanapan ng Senado. Visit. Ngayon lang ako nanood ng balita, Ilang buwan na. Bisa pinapaikot lang tayo ng mga kalokohan nila eh. Oh, pero hindi. Very clear tong ginagawa nila mula sa atin na mo, kay Sara, kay Digong, kay OJC, tingnan mo yan, kay Kibuloy. Bakit? Si Kibuloy ba may problema ba sa Pilipinas? May warrant ang putrak lang, hindi naman pala warrant ni Kibuloy, warrant ng ibang tao gagamitin. Ay, violation niya, tapos sasabihin ni ni Abalos, kailangan na iisa harapin niya kalahat Quezon City. Katarantaduhan niya, gumawa ka pa ng iba't ibang lugar para kung saan magsampa, tapos lahat gusto mo sa Quezon City. May batas bang gano'n, nalilipan? Punyeta. Ginawang bobo yung mga tao. Pabobohan na ba dito ngayon sa Pilipinas? Kaya pagpatupad ng batas? Mga iniwala sa mga ganyan kasi nila. Pero kung naunawa kami ng pamahalaan na yan. Correct. Kaya nga, pag bobo ka, kawawa ka. Pero pag, ang gagaling ng abogado ni Kibuloy. Pero sagot talino ng mga yan. Kaya magaling ka sa filosofiya ng mga yan. Dahil tama dyan. Nagiging mali. Ang mali Nagiging tama. Ganun. Sa atin mga mali. Hindi yon. Kapag ikaw, hindi ka talaga, sasabihin mo, naglilinis tulad ni BBM, naghuhugas kamay, hindi daw siya ang siya presidente Kahit anong gawin mo, basta sinabi mo, masusunod. Pera sila pa lang dyan. Malaki yan. Yes, number 1 yan. At teka, ang tanong ba, ano ba yan? Gusto ba nila yung property ni Kibuloy para pag-agawan? Meron yung point doon. Meron silang hinahanap na Gold nga daw? Tarantaduhang gold. Ano yan, si Marcos? Ako dun sa upuan na hindi nga talaga. Meron pang isang lugar na... Ano nga yan si Kibuloy? Marcos ba yan? Para may ganon? At sa pagtanging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan niya ang impeachment. Sagot naman. Lalo sila nagkakalit. Ayan, sagot ni BP, there was no misuse of any funds. There is however unending political attack by the Makabayan Romualdez Marcos alliance to mask the real problem of the country right now. Putang ina nyong mga Romualdez kayo. Ay, sinasabi ko na Nakakilala yung mga yun, yung mga bagong mga... BP Duterte pinigilan umano ang ulat ng COA sa HOR. Alam ko, kunyeta, pinagkaisahan ngayon nila si Sara. Putang ina tong mga hayop na to. Nasa likod nito si Romualdez. Iingat nila yung mga... Ang inang Romualdez to, pag wag nyo iboto si Romualdez, pag binoto nyo yan, wala tayo, bebenta tayo ng hayop na yan. General Appropriations Act, batas patungkol sa budget kung saan nagwalang confidential funds, ay nasusunod ng tama. Tama. Ito po ang dahilan kung bakit we invoke our oversight power sa kapila po ng Kaya nga confidential funds opposing compliance. Tsaka pag sinabi mo confidential funds, Hindi sa kongresista, hindi mo pwedeng i-ano yung mga doon. Parang- ng funds ng OVP noong 2022. Para sa presidente yan, kung sino gusto niyang bigyan, kung sino gusto niyang hindi pwedeng questionin. 25 proposed budget ng kanyang Is reasonable basis to conduct an investigation of the possible misuse of funds. From my personal standpoint, I think we need to conduct Gagawa ako to verify that. ngayon, We have ng basis to pursue the motion for Sa reconsideration. September 10 naman, nakatanda ang huling pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Rosa Nicole, UNT News, The Rescue. Diyos sa hanggang sa liga, serbisyo publiko. Reset! Hinahanapan ng butas sa mga Duterte. Hinahanapan ng butas. Gagamitin lahat. Sa Kamara, ang mabagal na paggamit ng pondo ng Department of Education o DepEd ng humarap sa pagdinig para sa panukalang budget ng kagawaran para sa 2025. Para hindi makatakbo si Sara ng presidente. Yun lang yung logic niyan. Bakit? Sino ba mas malakas? Mas malakas si Sara kaysa kay BBM noon, Dinala lang siya ni Sara. Hindi nga ilang beses siya tumatakbo, hindi nga siya nananalo Hindi ko alam na. Kaya nga. Talo ka muna. Ako naman naman sunod. Ayaw na ibigay. Ayaw nila Gusto tumakbo ni Romualdez sa presidente, nag-aambisyon. Nag-test lang na po yun. Ako muna. Kaya ngayon, naghuhugas ka hindi nagsasalita si Romualdez, puro mga iba. Ano yan Pag ikaw napagkaisahan, talo ka. DepEd at attached Nakaw po. sa Wala natin bigay sa... Mismo! Baliwalayan natin yun. ng DepEd
para sa nasa 8 bilyong piso. Kahit sabi mo maganda ginawa mo at ginagawa mo, wala lahat yan. Palalabasin nila, may ginawa kang ano. Style talaga eh. Ano yan eh. 2025 proposed budget ng Department of Kanina si Tatay Digo. Pondo ng Kagawaran. Tapos, ngayon si Vice President. Vice Chairperson Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Mabilis ang paggamit ng confidential funds ng Kagawaran noong 2023. Pero ang pondong nakalaan noong nakalipas na taon para sa learning resources, gaya ng mga computer at libro, mabagal umano sa paggamit ang DepEd. Big crisis, we cannot waste funds, we cannot waste time. Sos, ang dami na dyan nagwe-waste eh. Pinamimigay na sa mga kapwa nila, kongresista at senador. So whatever, at pinapakinggan ko ang ibang mga... Ang gagaling nyo ha. Yun ang isa sa pinaka... Lahat kayo mga bayad na para alam nyo mga gagawin nyo. Kanya-kanyang hanap butas. Doon malalagay siya sa aming besang truck. Ito lang. At binabita ng konto. Sa second So floor. wasted funds, wasted time. May lagay, may Hindi isang agad na lagay. ipamamahagi. Mamaya, anuhin ko muna. Hindi, bukas sa ano natin as Para sa kanilang paraan. bukas sa court ako eh. Mismo si Sasubmit ko to sa Secretary resolution. Sani Angara, Yan na namin kayo para ang mga learning sa resources budget na ilang taon nang nakabinding sa isang warehouse sa Carmona, Cavite. Ang mga kagamitan ito gaya ng laptops at mga libro kabilang sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit o COA para sa DepEd noong 2023. Pwede naman, pwede na. 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 Oh my pa po God, yung mga kagamitan doon. So, we contacted the Air Force and others to help us remove. Oh, But shit. in addition to what Yusek Romero said, Nako, ano ba password dito? Tawagan ko nga si Philip. and other warehouses, laptops, books, furniture. So we're doing our best to get them out para hindi mag-utilized yung mga Kasalanan niya ng mga tao. Kung meron mang ganyan tao ng DepEd. Gusto na ako? Nawala na ng gana si Sarah eh. Anyway, nag-resign na pala niya si Sarah. Yung panahon na yan. Gusto na ako eh. Mamaya lalakad ako, bibili ako ng manok. Yung manok, pinatay mo? Oo, malapit na tubig. Ha? Pinatay ako tubig. Konti na lang? Kaya kailangan ko. Shit, naalala ko, tagal ko na nandito. materials. Rate of completion is the end of September, Your Honor. Mga 3:30 o 4. Secretary Angara, may problema sa procurement process ng DepEd. Why does he recommend the re-evaluation and review of the existing procurement policies of his department? I really noticed that mabagal po kami sa procurement. I think if you notice for 2024, the books are not arriving on time, Your Honor. We're only starting to deliver books now, and the kids are already in school. The completion of the books will be done by December, Your Honor. Kay Angara pala yan. Kinakailangan nilang gayahin ang procurement practice ng ibang kagawaran gaya ng early procurement activities. Para sa 2025, 793.18 billion pesos ang proposed budget ng DepEd at attached agencies. Samantala, nasilip din sa pagdinig ang bidding ng DepEd para sa tinatayang 8 bilyong pisong halaga ng laptop at iba pang kagamitan noong 2022 at 2023 nang nakaupo pang kalihim ng kagawaran si Vice President Sara Duterte. Partikular na pagkakaroon ng first bidding at rebidding na may pare-pareho manong bidders. Hindi umano natuloy ang unang bidding dahil kulang ang mga dokumentong isinumite ng mga bidder. Probably there is an irregularity in the procurement and there are personalities involved. At pero kung nangyayang dito, yun pong paniniwala ko. Kasi nagkaroon po ng bidding na hindi ko po maintindihan bakit hindi natin tinuloy. Sayang po ng 1.6 billion na masisave po ng ating gobyerno. Kung Paano makakasave kaya yun? ang laptop Bidding. is worth 100,000, ilang laptops na po ang mabibili nun? There are various reasons kung bakit. Bakit sayang ang 1.6 billion? What exactly the government is doing? Yung mga During the failure to comply with certain submissions of documents, kulang ng ganitong certification, during the bidding. kulang ng ganun. Wala namang binabayaran yung nagbibid ang nagbabayad ah. Bakit meron ng government na masasayang? In their submission of the submitted envelope. So, yung po yung mga reasons usually
not only for this one but for all other meetings. Usually yun po yung dahilan. Oh, tsaka bakit si Sara magiging may problema dyan? Sa DepEd ng listahan ng mga lumahok sa bidding at iba pang dokumento kaugnay ito. Sa tamang panahon, isusulong din ng kongresistang maimbestigahan ang umano'y irregularidad sa bidding ng mga laptop. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yun, yung bidding. Hindi naman si Sara may hawak ng bidding eh. Ang aming pinahahalagahan. Sa procurement yan eh. Sinagot ng Philippine National Police ang alegasyong may ginawa itong hukay Yan at na. pagtanim ng mga ebidensya matapos magpasok Reset. ng secret devices sa compound ng Kingdom of Jesus Christ KOJC. sa Davao City. Ayo, 3,000 police para hanapin lang si Kibuloy. Kanilang radar Bakit rebellion ba si Kibuloy? ang detalye sa unang At ano ba sa nag-government? Mga hayop kayo. Binababoy nyo, ginagamit nyo ang kapangyarihan nyo, panghahara sa mga tao. Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Bagamat may mga nagsasabi na wala na sa loob si Kibuloy, naniniwala pa rin ang Philippine National Police na nagtatago lang ito sa loob ng KOJC. Allowed ba yan? Dapat 24 hours lang yan by law. Ayon sa abogado ng 10 days na yan eh. Attorney Israelito Torion, malalim na ang hukay ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Building. Nagpakita pa ito pangarawan ng ginawang manuntanan para hanapin ang umano'y bunker na kinaroroonan ni Kibuloy. Gago. At endangers na ang structural stability of the building. Grabe oh. Private property yan. Operations ng mga pulis. Meron na nga kayong order sa korte, visit din yung... Sinabi ng PNP na legal ang kanilang mga hakbang. Paano naging legal yan? Search warrant ba meron kayo? Wala pa kami na-receive na any information about that. We will inform you kung ano yung update kung meron na talaga. Sinagot rin ng pulisya ang aligasyon nagtatanim sila ng ebidensya kaya hindi pinapaalam at hindi dinadaan sa scanner ng KOJC ang ipinapasok nila mga equipment sa compound. Diyos ko, sinisira nyo ang property nila? Ano sinasabi nyo? Hindi violation yan. It will be in aid sa ginagawa ng pag-search ng Kibuloy. Kaya hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at least din yung Private property ang mga hayop. Samantala, bagyang nag-atensyon sa compound kahapon matapos hindi pumayag ng KOJC na buksan ng PNP ang Emerald Gate sa JNC. Pero in-invade nyo yung privacy, in-invade nyo yung ng tao. Binigyan nyo ng kaso na wala namang kaso. Anak, teteng kayo, hayop kayong ginagamit yung kapangyarihan lahat ng gobyerno. Oh, may pinuslit kayong mga boxes, hayop kayo. Ang hirap magtiwala ngayon sa gobyerno natin. Unreliable ang gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon. Pansinin nyo, napaka-unreliable. They just focus on something. Kung saan sila may plano. Ang fire truck ng KOJC bilang ebidensya umano sa paggamit nila nito sa nakaraang rally. Fire truck, nakaraang rally. Pinila. Hindi, may kasalanan na naman sila. Patong-patong na lang na ginagawa nila kasalanan ng KOJC kahit wala. Operator naman yung device. Ay nanyo, may problema siya sa Amerika, wala sa Pilipinas. Kaka-high blood kayo ah. Pa-heartbeat kayo ng heartbeat, wala namang heartbeat lahat ng pinapahawukay nyo. Mga gago kayo. Kakabwisit kayo, kaya ayoko nanonood ng balita eh. Na-detect ang heart. Pag wala kayo nakitang heart dyan at wala kayo nakitang Kibuloy, lahat kayo, si Bak,
KOJC members at mga pulis na ilang araw na rin naka-duty sa compound. Huwag kayong aalis dyan kasi i-occupy nila yan. Nanakawin nila yung property nyo. Yan lang ang purpose niya, nakawin ang property ng KOJC. Nanindigan ng Philippine National Police na legal ang ginagawang paraan sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ. May search warrant ba kayo? May warrant ba siya? Co-accused nito. Ibang- Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroong hawak na arrest warrant ang mga polis. Arrest warrant yun, hindi search warrant. Kailangan nilang isilbi. Narito ang report ni Lea. 24 hours lang yan, tapos ibalik nyo sa korte. Mga tanga, visit kayo. National Police sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman yan search warrant eh. At 4 pang co-accused nito. Ito'y sa kabila ng 11 araw ng operasyon. Oh, 11 days na. Sa KOJC compound at hindi pa rin natatagpuan ang pinaghahanap na religious leader. Oh. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, malaki ang paniniwala ng PNP na nasa loob pa rin ng KOJC compound si Kubuloy at 4 na taga-suporta nito. Sabi nga natin, we have information at hand. Alam natin na nandyan siya, no less than the Pag wala yan, babalikan kayo ngayon ni Kibuloy at ng ano niya. Pwede kayong idemanda niyang mga hayop kayo sa violation nyo. ng mga Yun nga, normal na tao lang si Kibuloy, hoy. Hindi yan threat ng gobyerno. technologies po, indicating na may mga tao po talaga doon sa mga underground facility po. Naninindigan din ng PNP na legal ang anumang ginagawa nilang paraan sa paghahanap sa loob ng KOJC compound. Ang ini-invoke po ng PNP ko. Wala naman kayo search warrant eh, para hanapin nyo eh. Warrant of arrest okay, pero search warrant, yung ginagawa nyo, naghahanap kayo eh. So search warrant. Officer. Gago, dun lang, violation na kayo. At naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po, ay meron po siyang authority to break in doon po sa isang establishment or Wala kayong authority. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, regular ang ginagawa nilang pagsusumite ng mga updated reports sa korte na nag-issue ng warrants of arrest laban kina Kibuloy upang malaman ang ginagawa nilang effort sa paghahanap sa loob ng KOJC. Warrant of arrest yan. Leia, Hindi search warrant. UNTV. Visit. And rescue. Nanghaharas na kayo ng mga tao. Serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Narinig nyo, di ba? Iniimbestigahan ng Commission on Human Rights o CHR ang mga kaso ng enforced disappearances sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun, patay na naman to. Yan ngayon, yan ano. Sa pagdinig ngayong araw ng CHR ang gamitin nyo ngayon. Appropriations sa panukalang pondo ng komisyon para sa susunod na taon. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Ay nako, impeachment na naman nakatapat nito. Rosalie, ilang kaso ba ng enforced disappearances ang naiulat sa ilalim ng administrasyon ni PBBM? Aga, 14 na kaso ng enforced disappearances ang naitala ng human rights groups karapatan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Commission on Human Rights o CHR Chairperson, Attorney Richard Palpalatok, iniimbestigahan na nila ang mga kasong ito. Ginawa nito ang pahayag matapos tanungin ni House Assistant Majority Leader Gabriela Women's Party List Representative of Buhay pa pala walang ng Gabriela to. Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas kaugnay ng issue sa pagdinig ng budget proposal ng komisyon para sa taong 2025. Dagdag pa ni CHR Chairperson Palpalato, nagkakalog din sila ng assistance at nagsasagawa ng dialogue sa human rights group at mga pamilya ng mga biktima. Magsusumite naman ng summary report sa House Committee on Appropriations ang CHR kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa mga kaso ng enforced disappearances. Ayon sa CHR Chief, isa ang enforced disappearances na may pinakamataas na bilang ng kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Samantala, para sa susunod na taon, 1.7 billion pesos ang halaga ng proposed budget ng Commission on Human Rights. Wah. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat. Ang laki niya, na. Ano yan? Ano ba ng purpose ng CHR? Mag-reset na to. Ang habulin nyo ng human rights, ang violation ng human rights. Yan yung sa KOJC. Yan ang talagang number 1 na violation of human rights.
na hindi niya pinapakialaman na dapat niyang pakialaman at pahintuin yung mga taong yan. Dahil lumalabag na sa karapatang pantao. Ay, naku, nakaka-high blood. Kaya ayoko talagang manood ng balita. Pag nanonood ako ng balita, ganito. Anyway, ako'y gagawa ng aking motion for reconsideration that I have to submit tomorrow. Yan. So, I guess, tama na muna doon. Hindi na ako ngayon muna susuporta kay BBM. Kung ang nasusunod na rin ngayon is si Romualdez at hindi na si BBM. Ni Minnesota Governor Tim Walz ang Democratic candidate para sa Vice Presidente. Hindi naman nasaktan si Walz, bagaman may isang nakaulat So, upload ko na to para malaman nyo yung aking sa Interstate 704. pananaw sa nangyayari, lalong-lalo na sa KOJC, no? Tsaka yung nangyayari kay Tatay Digong at kay Sara Duterte. Knowing Sara Duterte and Tatay Digong, hindi sila yung taong ganun. They don't need money. Kontento na sila sa perang meron sila. Hindi nila kailangan yun. Ano naman yung mga gusto nilang mangyari sa buhay nila. Ganyan talaga pag mabuting tao binabato. Last time, I thought really BBM is like Apple Lakay, na talagang mabuting tao at ano. Pero parang hindi eh. Iba na nangyayari eh. No? At parang tipong toy boy na lang ngayon ang ating presidente. Kaya tanong ko, sino na ba nagpapatakbo ng Pilipinas? Ang presidente ba natin? O ang asawa? Ang kapatid? O ang pinsan? Abangan natin yung mga susunod. Parang dati, galit ako kay Maharlika sa paninira kay BBM at kay kay Lisa. Pero ngayon parang wala na, ang dami ko nakikita eh. Lalo yung ginagawa nilang panggigisa. At talagang pinagkakaisahan nila ang mga Duterte, no? Para hindi nga naman makatakbo. Kahit naman paninira nyo nga lang kay Duterte, wala tayong magagawa. Duterte is Duterte. I guess, Apple Lakay was really famous. But at the end of the day, mas famous ang mag-amang Duterte. Bakit? Kasi wala naman talaga sila pang nakita na kahit paninira nyo. No, never. Na kahit anong gawin nyo. Good luck na lang. Sana umayos ka pa, President Bongbong Marcos. Sayang yung pag-opportunity na ibinigay sa'yo ng taong bayan. Sana doon tayo mag-focus sa tunay na problema. Yung pinangako mong bigas at iba't ibang bagay, doon tayo dapat mag-focus. Hindi yung kay KOJC, hindi yung kay Tatay Digong, na kung ano-ano. Napakaganda ng pagpapatakbo ni Tatay Digong doon. Kaysa ngayon, na mas maraming mga durugista ngayon. Sa totoo lang, hindi doesn't matter yung kung kamay na bakal man ang ginamit niya or may mga pulis na umabuso. Ganun talaga eh. Sometimes, it's required collateral damage. Even in our personal life, may mga collateral damage. So, that's all I can say. That's my opinion. And, hope guys, huwag kayong magpa-linlang sa mga napapanood nyo, no? Dapat ginagamitan din natin ang sarili nating analyzation at higit sa lahat, sarili nating pagbabalanse sa bawat nakikita natin. Lalo sa balita, dahil maraming balita na napaka-bias like what they have done to KOJC na napakarami nilang sinabi, no? Yang 1PH na yan, na under Philstar pala yan. So, huwag kayo basta-basta naniniwala sa news. Gamit ng utak paminsan-minsan. Huwag tayong magpapadala kahit kanino. Alright, so, have a good day. I have to prepare my motion for reconsideration. And malapit na yung hearing ko ulit. Alright, guys. Bye for now.